Good morning, brilliant people. This is Jobert, and welcome to my golden life here in this country. In today's video, it's very important for you to know nganong kinahanglan ta maka-learn og English in today's time. Kana bang sa unang panahon man good, we didn't care about this one. But today, nga na introduction of AI, like other countries in the world, it's easy for them to translate their language to English. That is in written form, diba? Advanced na karon, and even communication, AI can also teach them how to speak. Ingana naka-powerful ang technology karon. So kita nga mga Filipino, nga ang English is our second language, dapat mo level up ta. Atong i-empower ang atong mga kaugalingon. Kay bisan ra ba og second language na to ang English, most of us, it's hard for us to speak English straight if there's like, for example, mga gatherings or gitagaan tag microphone to speak about something. Gamiton man ginato atong mother tongue, which is kung unsay atong nadak-an nga language. Cause English in the Philippines is only common sa mga academic world, ingon ana sa atong pag-eskwela, pero not in our day-to-day conversation, especially sa atong mga panimalay. So ang akong challenge sa mga parents karon kay mao na manghini ang demand sa kalibutan, no? The fact that other neighboring countries, no, in Asia for example, nag-learn na sila English, there's something we need to ponder nga there's necessity, no? Sa atong panahon kinahanglan mo level up ta. So kung naamoy mga kids karon, dapat inyo na silang i-prepare for future kay mas mutaas pa ang demand, mas mutaas pa ang standard when it comes to the proficiency of the language. So munang kamo, kung naamoy mga anak karon, i-expose na sila sa mga videos, mga movies, for example, daghan ba kaayo karon, no? Nga nag-speak about English, mga American movies, for example, mga native speakers dito mga character, na may mga cartoon characters nga English. So, i-expose inyo ang mga anak diha. Kay kung bata pa man gud ang tao, mas dako siya chance ka maka-acquire og proper pronunciation, the sound, kanang native sound gyud ang iyang makuha. Which is gwapo ka nga preparation for future, no? Pag mo eskwela inyong mga anak for example, ready siya mo combat. And if kinahanglan mugawa sa abroad, mugawa sa Philippines, magtrabaho, in demand kaayo ang mahimong teacher abroad, especially if you know how to speak English. So, kung namoy mga kids, you have to expose them. Ayaw na sila paduaan ang mga silingan, mga bulingit ug naong. Diba? Practical ta karon. We need to see the future. Kay mauni siya ang kinahanglan. Dili ta mo ingon nga, mag-stick ako sa akong language. Oy, no, I don't wanna learn English. Sige ka, aron dili ka, aron malaparuhan ka sa mong anak in the future, ha? Ang inyong mga anak, one of the ways for us to empower them is i-expose nato sila sa English language. Kay grabe na ang competition karon, no? Nya daghan po kaayo kag opportunity if you know how to speak English. Mabuto naman ko nga, hala kaswerte sa mga Filipino, no? Kay na-expose ta ani before, unya na-colonize ta sa mga Americans. So, aduna tay dakong chance ka maka-acquire kay for example ang mga Filipinos commonly dili ta maka-speak og English nga straight gyud, no? Kung kinahanglanon ay pa mo gawas ang atong gahom, pero dili ginamoy atong ginagamit pang adlaw-adlaw. Pero init gid sa mga Filipino nga makasabot gid ta, especially kung mo watch tag mga movies for example or mga videos in America. We don't need subtitle, di na kailangan kay ato lang paminawon ang ilang conversation, masabdan na nato, di ba? Bisan pagbugamit sila og difficult words, masabdan ginato ang dagan sa istorya because naa sa mind sa mga Filipino nga ang English is part na gina siya sa atong kinabuhi. Paggawas nato sa kalibutan, English is really part of our challenges nga kailangan natong ma-survive in this lifetime. Ingon ana. So unsay na-observe ninyo karon sa social media? If a person has the capacity to talk English, for example, or na siya power sa communication, ana nga mga target, daghan kaayong opportunity nga iyang makuha. Speakerships in different places in the country, na ay mga writing, mga engagement, o sa mga research, whatever, daghan kaayo siya pwedeng makuha nga opportunity if
na siya command sa English language. So, inyong mga anak, dapat inyong i-prepare in the future. Dili ta mo ingon nga, ay, mahimo na po siyang slave in another country, kay mag-teach na siya dito, nganong dili man siya mag-work? No! Lahi ang level sa trabaho sa other country, dili ka mingon nga slave ang tanan. Diba? Manrabaho man yun ta, pero at least na ay difference ang quality of life talking about, no, kung i-compare na to ang Philippines ug another country. So di po ta makaingon nga kung nigawas ka sa Philippines, grabe na ka-sad imong kinabuhi, miserable na imong life. No, in fact, kung ako imong pangutanon, grateful kay ko daghay na change ako sa akong kinabuhi. The way ko mo istorya karon, dili ni mao ang akong way of speaking 2 years ago or 3 years ago. Dakog kabaguhan. So I'm looking forward nga daghan pag pwede mahimo sa ako ang kaugalingon because I'm here and I'm teaching English. Kay kinahanglan mo gini mo i-model imong self. Di ba pwede nga mayon ka okay na ako'y gwap mga maayong estudyante niya, ikaw di ka kabalo mo model ang language. So you really have to show them that you know how to speak English for them also to learn the language. Ingana siya, no? So dili na nimo siya ma-attain kung dili ka ma-expose sa language. Ako, personally, pobre man gid mi, wa man gid mi mga TV sa una, wa man mi TV, wa man mi mga character sa mga American, wa man ko'y laptop, di man ko, ko'y cellphone, di ko ka-watch ang mga movies in America. So, unsay ginabuhat na ako, adto jud kog library, kod-kod kog basa. Unya ko na ay mga newspaper ang akong mama nga gikan sa market nagpalit siya naman ay mga newspaper ang sabon, mga bulad, mga unsa dali siyang gipang putos. Uso man na sa una, I don't know karon. Ako gina siyang basahon tanan mga my dear. Kay diha raman jud ko makakita words nga English. Unya og naay mga libro sa una kay there was a time nga gidad-an ko sa akong father og libro. Ako gitong gibasa ang title niya Sunrise in Her Heart. It's a Japanese true story. Perfect kaayo, di pa ko kalimot kung unsay nasa loob adto nga kwento, no? Pero daghan kay kog libro nga nabasa sa una because maunay akong gitan-aw nga in the future I'll be working as an English teacher not in the Philippines but in another country. Ug naa ko karon sa ako ang gipangandoy. Ingon ana siya. So bottom line of this video, if you know how to speak English, you'll go far for sure in life. Bye.